Halos 2 dekada na ang nakalilipas nung nawala at napadpad sa Lipas City sa Batangas si Mark Jan o mas kilala ngayong si Aika, isang parlorista. Sa panawagang mahanap ang kanyang pamilya, may mag-anak na tumalima. Sila na nga kaya ang hinahanap ni Mark Jan. Taong 2022, ang Tigalipa City sa Batangas na si Aika natanggap sa Marikina bilang stylist sa isang salon. Pero dito siya sa San Mateo, Rizal nangungupahan. Sa loob ng 3 taon, dito umikot ang buhay niya. Nagbabaka sakaling baka dito rin niya mahanap ang kasagutan sa mga tanong na halos 2 dekada nang bumabagabag sa kanya. 5 taong gulang lang daw kasi si Aika nung siya'y nawala at magpahanggang ngayon hindi siya nasisiraan ng loob na mahanap at mahahanap din niya ang kanyang pamilya. Kaya ko sila hinahanap na gusto kong yung pera ko hindi lang sa akin napupunta. Gusto ko rin yung magaya ko yung sa mga nakikita ko na inilalabas sila sa simpleng bagay, ganon. Ipinost namin ang lumang litrato ni Aika sa KMJS Facebook page. Meron kayang tumalima sa kanyang panawagan? Hindi na maalala pa ni Aika kung saan talaga siya nakatira. Ang natatandaan lang niya, nagpalaboy-laboy siya sa kalsadang ito sa Lipas City sa Batangas taong 2007 hanggang napulot siya ng tricycle driver na si Benny. Ako'y nakapila. Paglabas ko, nandun yung bata. Para siya kuwan, pagod na pagod. Malayo maaari ang kanyang pinagbuhatang. Tinanong ko, sabi ko, Utoy, taga-saan ka? Hindi siya makasagot. Ang tangi lang daw niyang nasambit noon ang kanyang pangalan, Mark Jan Lopez. Itinurn over siya ng barangay sa tanggapan ng DSWD. Sabi ng DSWD, wala kaming sheltered para sa kanya. Sabi niya, Kunsala, pwede kang ikaw muna ang guardian niyan. 8 buwan silang nagsalitang nag-alaga raw kay Mark Jan. Hanggang taong 2008, ipinasok siya sa isang bahay ampunan sa San Pablo City, sa Laguna. Pero si Mark Jan tumakas. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang sarili. Nangalakal po muna ako, nag-parking boy. Hindi ko pa hinakaya yun. Naging kargador po ako, naging magpuprotas po ako. 12 years old, namasukan na po ako ng pagpaparlor po. Noon pa man, ramdam na raw ni Mark Jan na siya'y pusong babae. 10 years na akong Aika. Doon sa loob na yun na Aika na yun is maraming nagmahal, maraming umintindi, maraming kumupkop. Sa kabila ng mga bagong tumanggap at umaruga sa kanya, may malaking puwang pa rin daw siya sa puso. At ang makapupuno lang daw nito ang tunay niyang pamilya. Ilang beses po ako nagkaroon ng instinct na hanapin ko yung mama ko, hanapin ko pa rin yung papa ko. Yung part ng bahay namin is medyo bahain. Malapit kami sa ilog ng yung lola ko, siya yung nag-aalaga talaga sa akin. Tapos yung ate Joy ko, yun ang naalala ko. Yung tatay ko po is nakakulong. Hinanap ko yung papa ko. Dahil may sinakyan po akong unang jeep. Hanggat sa napadpad po ako sa may Padre Garcia, Rosario, Batangas. Certificate of founding ko po, 5 years old po nila ako, ina-register. 18 years na po akong nawawala. So pinanawagan ko po yung pamilya ko. Kung sakaling makita nyo to, sana mag-message lang po kayo. At meron ngang tumugon sa aming ipinost na kapangalan ng ate ni Mark Jan na madalas niyang banggitin. Siya, si Joy, kapangalan daw ng bata sa poster. Ang matagal na rin nilang hinahanap, si Mark Jan Lopez. Pinsan ko po yung nawawalang si Mark Jan Lopez. Ang tawag po sa kanya dito, Mau. 5 to 6 years old po siya nung nawala. At talaga nga naman na kung magbiro ang tadhana, akalain mong sina Joy, katulad ni Aika, nakatira rin sa San Mateo, Rizal. Dito po yung yung dati pong fountain na hinahagisan po ng piso, tapos nagdadasal po, dito po yon. Tapos dito po siya madalas kasi kinukuha niya po yung mga piso-piso, ganon. Ang papa niya po, tawag lang po kasi namin dun, bansag lang po. Tapos nakakulong po siya sa Marikina City Jail.
Ang ina ni Mark John o ni Mao, tiyahin ni Joy na si Carmelita. Disyembre raw nung nawala si Mao. Bibilang ko po siya ng pamasko. Sabi ko, dito ka lang. Umuwi po ako. Kinaumagaan. Tapos nung mga tanghalingan, nakaluto na ako. Wala pa rin po siya. Doon na ako nag-alala. Wala naman po kami para ipantustos pamasay araw-araw para hanapin siya. Kahit hindi ko man siya nahanap, araw-araw siya nasa isip ko. Mahal na mahal ko po siya. Kaya labis-labis daw ang kanyang tuwa nung nabalitaang may katukayo ang kanyang anak na hinahanap din ang nawawala nitong pamilya. Pinakita sa akin ng pamangkin ko. Tuwan-tuwa po ako. Ay, dininig po yung dalangin ko ng Panginoon na ayun na po, na siya na po ang naghanap sa akin. Hindi man natatandaan ni Carmelita ang mukha ng kanyang anak. Meron naman daw siyang palatandaan. Meron po siyang peklat sa ganito at saka yun po, sa ulo alam ko meron yun. May peklat po ba kayo sa ulo? Makilala kaya ni Carmelita ang posible niyang anak kahit iba na ang niyakap nitong pagkatao? Matupad na kaya ang wish ni Aika na makita ang kanyang pamilya matapos ang halos 2 dekada? Ito po siya. Pero magkadugo nga ba talaga sila? Susunod na! Dalawang dekada na mula nung nawala at napulot sa Lipas City sa Batangas ang nooy 5 taong gulang na si Mark John. Kaya ko sila hinahanap na gusto kong yung pera ko, hindi lang sa akin napupunta. Gusto ko rin yung, magaya ko yung sa mga nakikita ko na inilalabas sila sa simpleng bagay, ganon. Matapos i-post ang lumang litrato ni Aika sa KMJS Facebook page, may nagpakilalang sila raw ang matagal nang hinahanap na pamilya ni Aika at nakatira ang kanilang angkan sa pareho pa namang bayan kung saan nangungupahan ngayon si Aika sa San Mateo, Rizal. Pinsan ko po yung nawawalang si Mark John Lopez. 5 to 6 years old po siya nung nawala. Kahit hindi ko man siya nahanap, araw-araw siya nasa isip ko. Mahal na mahal ko po siya. Para makumpirma kung si Aika nga ang nawawalang si Mark John, ang posibleng ina ni Aika na si Carmelita at ang posible rin niyang pinsan na si Joy, pinuntahan ang kinaroroonan ni Aika. Kasi sabik na ako makita talaga siya. Nung mga oras na yon, si Aika nasa isang park malapit sa fountain. May 2007, baka sakaling may napansin kayo naghahanap ng ganito. Hanggang sa may nilapitan siyang babae. Ang hindi niya alam, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang hiling na bumibilang na ng halos 2 dekada. Hello po, madam. Naghahanap po ako ng nung pwedeng makatulong sa akin. Kasi since 2007 po, 18 years po, bali ako po ito. Ito po, ma'am. Ito po siya. Ay, di ko po siya. Di ko po siya. Opo. Tingnan mo dito yung paglag niya dito. May paglag siya dito. Meron. Mula pagkabata ko, hindi na siya tinubuan ng hair. Laki-laki mo na. Sorry, hindi kita inalam. Nakatira ko ngayon sa San Mateo, Rizal.
Saan sa San Mateo? Doon sa may, boundary ng Nangka. Ay, taga doon yung papa mo. Taga doon yung tita mo. Pero kahit kumbinsido si Carmelita na natagpuan na rin niya sa wakas ang kanyang nawawalang anak, si Aika may pag-aalinlangan. Bakit ang tagal? Dahil nga, diba wala naman akong katuwang sa paghahanap. Pero hinanap kita. Para patunayan kay Aika na siya nga ang hinahanap niyang anak na si Mark John, dinala nila ito sa dati nilang bahay. Ayan si Mao. Mukhang kamukha natin na Leo. Pinakikilala niyo po? Si Mao. Ito bahay ni Tita Marley. Magkamukha po sila mag-nanay. Pamangking ko po rin siya eh. Ako po yung nagkaanak sa kanya. Pagkarating ni Aika sa bahay ni na Carmelita, unti-unti nang nanumbalik ang kanyang alaala. Saan ka naalala niyo na? Lumutog mga po lahat. Lumutog mga po lahat ng mga ano ko. Tita Elvie. Ayan o, Tita Elvie. Ayan o, matanda mo yan. Tumalante! Hinahanap ka namin kahit saan. Nakala mo ba nung maliit ka? Kami dalawa magkasama. Ay, saan kami nakarating? Hindi ka namin nakakalimutan. Masaya, basta yung unang kita ko sa kanya, siya yun. Masaya ako kahit ano, tatanggapin ko anak ko siya eh. Proud ako sa kanya. Ayaw niya akong alisin sa area ng San Mateo kahit gusto ko nang umalis eh. Siguro, tadhana. Binisita rin ni Aika ang kanyang ama na nakapiit sa Marikina City Jail. Dito na tayo na babawasan ng ano ko, problema ko na. Masaya po ako. Ngayon buo na ako. Nagpapasalamat po ako talagang nagtagpo na po kami mag-ama sa loob ng 2 dekada. Masaya po ako. Nawala na po yung tinik sa akin. Dibdib. Matagal mang naligaw ang kanilang mga landas. Dinala pa rin sila ng tadhana pabalik sa isa't isa. Kay Aika, ang muling pagkikita ay hindi lang sagot sa tanong ng kahapon, kundi panibagong simula para sa kanyang bukas. At sa yakap ng kanyang ina't mga kaanak, natagpuan din niya sa wakas Hinahanap ka namin kahit saan. ang kitagal niyang hinintay na pagtatagpong muli. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex,
Yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.